Nagwala si Lula ng tutukan ng federal na pulisya at Estados Unidos ang mga panggunahing konektado sa unang utos ng kabisera, nagdulot ng krisis sa Brasilia, Sao Paulo at Washington. Kinukumpleto ni na Estela Stephanie Nunes at Henrique de Oliveira ang duela. Ayon sa federal na pulisya, nakakulong na siya. Ang iginagalang isa pang nasanksyonan ay kasalukuyang nagtatago at tinuturing na pugante ng federal na pulisya sa investigasyon ng money laundering. Paalala, matapos iklasipikan ng Departamento ng Estado ng Amerika at Gobyerno ng Estados Unidos ang PCC at Komando Vermelyo bilang teroristang organisasyon, na yon ay mayroon na tayong isa. May operasyon tayo laban sa money laundering kung saan 7 na ang naaresto, kabilang sina Estela, Stephanie Nunes at Enrique de Oliveira. Isinagawa ng pambansang pulisya ngayong Biyernes, ika-3 ng Hulyo, 2026 ang Operasyon Exchange para buwagin ang hinihinalang sistema ng money laundering mula sa internasyonal na kalakalan ng droga. Samantalang, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nauna nang nagparusa sa mga pangunahing pangalan ng grupong ito 2 araw bago nito. Si Estela, Stephanie Nunes at Henrique de Oliveira ay naaresto. Si Vitor Henrique de Oliveira na itinuro ng US Treasury bilang mahalagang miyembro ng pangunahing grupo sa São Paulo ay patuloy na pinaghahanap. Lumala ang politika ng tumugon ng gobyerno ni Lula sa parusa at presyon ng Estados Unidos sa pagsulong ng diskursong soberanya. Ngunit mahirap pa rin tanggapin ang totoong sitwasyon. Ang opensiba ay tumama sa mga Pilipino na inakusahang gumalaw ng malaking pera, gumamit ng kripto, magdala ng pera at magpatakbo ng mga kumpanyang pinaghihinalaang sangkot sa pinansyal na krimen. Inakusahan ni Flávio Bolsonaro si Lula na kumikilos laban sa Brazil, habang si Flávio ay nagsisikap maiwasan ang taripa sa produktong Pilipino. Ipinagtanggol niya ang PIX at iginiit na hindi dapat parusahan ng tao sa pagkakamali ng gobyerno. Ano ang sigalot diplomatiko na gustong gawin ni Lula? Bakit ngayon lang may reaksyon, lalo na't pera na may kaugnayan sa krimen ang apektado? Paano naging krisis pampolitika laban sa gobyerno ang operasyon kontra money laundering? Ikukwento ko sa iyo ito. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na. Araw-araw may ganitong video dito, hanggang sa susunod. Sa mga unang balita ngayong umaga, si Estela Stephanie ay kabilang sa mga naaresto, habang si Victor Shimada ay hindi pa natatagpuan. Naaresto siya sa lungsod ng Santos at kasalukuyang dinadala dito sa Superintendencia ng Pulisya Federal. Kasama namin ang Pulitsa Federal dito sa Superintendencia ng São Paulo at sa kalsada sinusubaybayan ang operasyon at investigasyon pati ang kay Isabela Leyte. Kaya, ang aksyon ay laban sa 2 Brazilian na ito na sinangsyunan. Paalala rin, bukod sa kanilang dalawa, may kaugnayan ang 2 taong ito. May 3 CNPJ mula sa 3 kumpanya sa kabisera ng São Paulo at isang kumpanyang Portuges na konektado sa Portugal. Konektado rin ito kay Shimada na kasalukuyang pinaghahanap, mahalagang bigyang diin at para sa talaan, narito ang larawan niya. Ano naman ang aksyon ng gobyerno ng Estados Unidos? May sapat na silang impormasyon para ituring silang mga terorista dahil nakita nila ang isyu ng money laundering at koneksyon sa Primeiro Comando da Capital. Inatasan din ng korte ang pagsamsam ng mga ari-arian halaga at crypto assets ng mga iniimbestigahan hanggang sa limit na 10.4 bilyong reais. Ang investigasyon ay tumutok sa estrukturang pinaghihinalaang naglalaban ng pera mula sa internasyonal na kalakalan ng droga. Ayon sa inilabas na impormasyon, gumagamit ang grupo ng iligal na paglilipat ng crypto assets, pagdadala ng cash, malalaking bank transaksyon at pagpapasa ng pera sa mga individual at kumpanya. Itinuturo ng Pulisya Federal na may galaw na higit sa 10 bilyong reais. Sobrang daming pera ang umiikot sa loob ng isang makina na, ayon sa mga autoridad, kailangang buwagin bago pa ito magpatuloy sa pagpopundo ng mga kriminal na operasyon. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, ang network ay mula sa Florida at São Paulo. Sa pahayag, lumitaw si Shimada bilang tulay sa pagitan ng mga operator ng Primeiro Comando da Capital sa Florida at mga international na tulak ng droga. Ang paratang ng Estados Unidos ay nilinis ng organisasyon ang mahigit 30 milyong dolyar mula sa mga illegal na yaman na nakuha sa iba't ibang lungsod sa Amerika. Ginamit din nila ang cryptocurrency para magpadala ng pera pabalik sa Brazil, pabor sa grupo. Si Stella Stephanie ay binanggit ng Treasury bilang kamag-anak at malapit na katuwang ni Shimada.
Siyang naging sekretarya at tagapamagitan sa pagkuha ng malaking pera at nagbibigay ng logistiko sa grupo ng money laundering. Ang listahan ng mga parusa ay tumama rin sa mga kumpanyang konektado sa grupo. Isinama ng Opisina ng Control ng Foreign Assets ng Estados Unidos ang Victory Trading, intermediação de negócios, cobranças e tecnologia, ang PixWave Soluções de Pagamentos, ang Wave Construções Inteligentes, ata ang Avenidas Flutuantes, na anguli ay nakabase sa Portugal. Sa praktika, ang mga ari-arian at interes ng mga target na ito sa jurisdiksyon ng Estados Unidos ay nakablock at bawal makipagnegosyo sa kanila ang mga saklaw ng patakaran ng Amerika. May punto rin si Victor Shimada na nagpapabigat sa bigat ng kaso. Naimbestigahan na siya dati dahil sa money laundering na kinasasangkutan ng Corinthians at Videbet. Ayon sa US Treasury, ginamit umano ang isa niyang kumpanya sa scheme ng advertising fraud na may kaugnayan sa perang nailihis mula sa hindi pagkakapantay-pantay. Dinheiro desviado de clube brasileiro. Pinaalala ng CNN at iba pang media sa Brazil na sangkot si Shimada sa investigasyon sa operasyong pinansyal kaugnay ng kontrata ng Corinthians at Videbet. Kasama dito, halimbawa, ang money laundering na kaugnay sa kaso ng pag-infiltrate ng PCC sa kontratang may kinalaman sa Corinthians at Videbet. Isa ito sa mga impormasyon. Hindi lang yon, may iba pang investigasyon kay Shimada at konektado sa kanya si Estela. Sa mga kumpanyang ito dito, mga kumpanya ng pagbabayad, malinaw para sa pulisya at sa Ministeryo Publiko ang mga transaksyon at koneksyon ng dalawang taong ito sa mga krimen ng money laundering. Ngayon, lumalabas siya sa mas mabigat na usapin. Pinarusahan dahil sa umano'y koneksyon sa money laundering network ng Primero Comando da Capital at hinahanap ng Pulisyang Federal. Lalong lumala ang krisis pampolitika dahil inirereklamo ng gobyerno ni Lula ang presyon mula sa Estados Unidos kasabay ng paghigpit ng Washington laban sa mga grupong kriminal sa Brazil. Kinilala ng pamahalaang Amerikano ang Primeiro Comando da Capital bilang organisasyong kaugnay sa internasyonal na kalakalan ng droga at pinayagan ng pribadong sektor na kumilos laban sa mga pinaniniwala ang taga-suporta o operator ng grupo. Humihina ang argumento ni Lula sa pagtatanggol ng soberanya kapag ang dayuhang aksyon ay laban sa mga pinaghihinalaang naglalaban ng pera para sa grupong kumokontrol ng teritoryo, nananakot ng pamilya at nagpapalakad ng bilyong pera. Sumali si Flávio Bolsonaro sa debate at tinha-acusahan si Lula na ginagamit ang parusa sa kriminal at komersyal na presyon bilang plataforma sa kampanya. Si Lula lang ang gustong magpataw ng mataas na taripa laban sa mga produktong Pilipino. Nang gatong siya, nag-ingay, hindi nakipangnegosasyon at naglobby papabor sa PCC at Komando Vermelho para hindi sila maituring ng mga terorista. Ikinahiya niya ang Pilipinas sa mundo at binaliwala ang pagdurusa ng mahigit 50 milyong Pilipino sa mga lugar na hawak ng mga narko-terorista. Ginawa niya ito sa paniniwalang maaari niyang gawing maling kwento ng pantatanggol sa soberanya ang posibleng pagpaparusa sa mga kumpanyang Pilipino. Walang pakialam si Lula sa Pilipinas, gagawin niya ang lahat para muling mahalal. Ako ang kabaliktaran ni Lula. Lumalaban ako laban sa mga narko-terorista. Totoong nagtatrabaho ako laban sa mga taripa at palagi kong ipangtatanggol ang ating PIX na nilika noong panahon ni Bolsonaro. Ang PIX ay libre para sa mga Pilipino at di pwedeng baguhin ng iba. Personal kong isinagawa ang pangtatanggol na ito sa Estados Unidos kasama si Pangulong Trump at kalihim ng Estado Marco Rubio. Sa susunod na linggo, babalik ako sa Estados Unidos para palakasin pa ang pagtatanggol na ito. Ang hiling ko ay simple lang, huwag magpataw ng taripa sa Brazil. Huwag parusahan ng mga taga-Brazil dahil sa mga pagkakamali ni Lula at ng lulupetismo. Ang Brazil ay magiging tunay na dakila. May kinabukasan ng Brazil, pero wala na tayong oras na dapat sayangin. Sinabi niya na nakiusap siya sa Estados Unidos na huwag magtaripa sa Brazil at huwag parusahan ng mga Pilipino dahil sa pagkakamali ni Lula at lulupetismo. Sinabi niya na lumalaban siya sa mga narkoterorista, tumututol sa mga taripa at ipinagtatanggol ang PIX na ginawa sa pamahalaan ni Bolsonaro. Dumating ang pahayag matapos tawagin ni Lula ang kilos ni Flavio na pagtataksin sa bayan at igiit na hindi ipinagbibili ang soberanya ng Brazil. Sinubukan ni Flavio na paghiwalayin ang dalawang bagay, ang ipagtanggol ang PIX at iwasan na mataripahan ang Brazil.
Sa pahayag sa US Commercial Agency, sinabi niyang hindi dapat ikonekta ang PIX sa cross-border payment systems ng non-Western networks para mabawasan ang mga alalahanin ng Washington. Kasabay nito, sinabi niya na mali ang mga taripa dahil maapektuhan ng mga kumpanya, manggagawa at pamumuhunan. Tumugon si Lula na ang panukala ay parang ibinibigay ang PIX sa mga dayuhang interes. Diyan mas lalong lumilinaw ang krisis. Pinatawan ng parusa ng Estados Unidos ang mga itinuturong operator ng money laundering network na konektado sa unang utos ng kabisera. Inaresto ng pambansang pulisya si Estela at tinutukan si Chimada sa isang operasyon na may bilyon-bilyong real na naipapasok. Sinisikap ni Lula na ilihis ang usapan patungo sa isyu ng soberanya. Halimbawa, pinarusahan ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos si Victor dahil sa umano'y kaugnayan. Na-imbestigahan na siya dati bilang taga-pamahala ng pera sa money laundering ng Corinthians at kumpanya ng pustahan na Vai de Bete. Si Estela Stephanie ay pinarusahan din ng Estados Unidos bilang malapit na kasamahan at kaanak ni Victor. Ayon sa pambansang pulisya, siya ay nagtatago at dating naging sekretariat tagapamagitan niya sa pagkuha ng malaking pera. Napuruhan ang gobyerno ni Lula dahil ang operasyon ay hindi nagmula sa mga talumpating pang-eleksyon. Kasama dito ang mga utos ng korte, pagharang ng halaga, pormal na parusa, listahan mula sa US Department of Treasury at hinala ng pera mula sa internasyonal na kalakalan ng droga. Maaring subukan ng reaksyong pampulitika na ilihis ang atensyon. Ngunit ang malinaw na imahe ay isang makinaryang pinansyal na nabubunyag habang tinatalakay sa Brasilia ang mga taripa, PIX, soberanya at ugnayan sa Washington. Tuloy ang operasyon sa mga dokumento, halaga crypto assets at kumpanya na maaring magbunyag kung paano gumagana ang network sa loob. Tingnan mo, nagsasalita kami dito sa harap ng punong tanggapan ng pambansang pulisya ng superintendente dito sa Sao Paulo. Sa breaking news na ito, mula mismo sa pintuan, dito naghihintay sa pagdating ng mga sasakyan ng pulisya. Sa ngayon, wala pang galaw dito. Pero ang impormasyon na meron tayo ay sinasagawa ng pambansang pulisya ang mga utos na ito ngayong umaga. Sa Operasyong Exchange, ang layunin ay buwagin ang operasyong kriminal na ito para sa paglalaban ng pera na galing sa ilegal na droga. Mahigit 50 pulis. Ang mga federal ay tumutupad ng 13 utos ng paghahanap at pagsamsam at 11 utos ng pag-aresto na inilabas ng ikapitong sangay ng federal dito sa Sao Paulo. Ipinagutos din ng hukuman ang pagsamsam ng mga ari-arian, halaga at mga crypto asset ng mga iniimbestigahan hanggang sa halagang 10.4 bilyong reais. Ipinapakita ng investigasyon ng Pulisya Federal na ang mga iniimbestigahan ay gumagamit ng organisadong sistema para sa paggalaw ng pondo sa pamamagitan ng mga paglilipat, listahan ng pera at mga crypto asset at pagdadala ng halaga, kabilang na ang cash. Umabot din sa tunggalyan na Lula at Flávio Bolsonaro ang epekto sa politika. Tinawag ni Lula ang inisyatibo ni Flávio sa Estados Unidos na pagtataksil sa bayan. Sabi ni Flávio, si Lula ang gustong magtaas ng taripa dahil siya ang nagpasimula, hindi nakipagkasundo, at tinangkang hadlangan ang pagklasipika ng mga grupo bilang terorista. Sa insidenteng ito, ang operasyon laban sa mga pinarusahan ay tila bombang sumabog sa gobyerno. Habang nagsasalita si Lula tungkol sa soberanya, inaresto ng Pulisyang Federal ang target na tinukoy ng Washington. Hindi lang sa politika ang pressure na yon. Nasa mga bangko, mga brokerage, mga kumpanya, mga kontrata at mga crypto asset na maaring ginamit para ilabas ang maruming pera. Tinututukan ng federal na pulisya ang daloy ng pera dahil doon nasasaktan ang krimen. Hindi dapat mag-aksaya ng oras ang Brazil sa pagprotekta ng mga kwentong pampulitika habang lumalaki ang mga grupo, sumasakop ng teritoryo at kumokonekta sa internasyonal na network. Hindi ang aksyon ng Washington ang problema, kundi mas mukhang naiinis ang Brasilia sa panlabas na pressure kaysa sa nabunyag na kriminal na estruktura. Sapat na ang impormasyon para ipaliwanag ang tensyon. Isang hinihinalang drug money laundering network, mga target na pinyatawan ng parusa ng US, may naaresto sa Brazil, isang kilalang pugante, bilyong halaga na nablap at krisis pampulitika sa gobyerno ni Lula. Habang ipinagtatanggol ng palasyo ng Planalto ang kanilang kwento, nagpapatuloy ang investigasyon sa mas seryosong usaping pera.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Independent Tank Channel kami na nagpapalaganap ng kaalaman gamit ang katotohanan. Malaki ang tulong ng inyong ambag sa aming pagpapatuloy.